Ito, alas 2:30 ngayon dito ng hapon sa UK, dito sa Nottingham. At ako po ay nabiyayaan na magkaroon ng mini microphone at i-check po natin kung okay po to. First time ko pong magpa-vlog ng ganito na habang naglalakad nakikipagkwentuhan sa inyo. So ano na po ba nangyayari ngayon? Ngayon pupunta po ako ng clinic dito po sa may Rope Walk. Yun po ay parang center for diabetes, at naka-schedule po ako ngayon para sa cataract ko. Titingnan kung may cataract ang mata ko, kung meron, o operahan nila yan. Kaya actually dapat nung September, kaso nga namatay si mama, di ba? Kaya nire-schedule ko ngayon ko po paayos pala. Naglakad lang po ako kasi parang mga 2 kilometers away lang naman to, wala pa siyang 2 miles, kaya medyo madali lang, kaso medyo nakakaya kasi alam nyo na, baka may makakitang sasalita parang tanga, diba? So ayun nga, pupunta po ako ngayon doon at tingnan natin kung ayos pa yung mata natin. At libre po yan, masasagot po ng NHS yan, kasi binabayaran mo yun dito through your tax kaya wala kang babayaran. Kung o-opera nila yung mata mo, libre din yan, diba? Buti nga may ganyan kaysa Pilipinas nakangaasahan, lahat babayaran mo. Kung hindi ka naman magbabayad, pipila ka naman napakahaba, di ba? Ewan ko, yung cataract yata dyan kailangan magbayad ka, di ba? Kasi ganun ang ginagawa ng nanay ko Okay pa siya every year magpapa-opera siya ng cataract niya at may bayad siya. Ngayon, nandito po tayo sa main road ng Radford Boulevard. At siguro mga 1.5 kilometers pa bago ako makarating doon sa clinic. Sige po, babalik ako pag malapit na ako doon sa clinic. Okay? Okay. And medyo malapit na ako. Just recently pala, grabe, nag -5 dito sa UK, 2 araw, Saturday saka Monday and Tuesday, -5 early morning. I don't know kung yun ang first time ko nakaranas ng ganung kalamig, no? Pero grabe, ang tindi. Ang problema sa akin, nagbike pa ako nung Tuesday kasi Monday day off ako So nung Tuesday nagbike ako, ang sakit ng kamay ko. Actually yung buong katawan ko okay naman kasi nakamakapal akong damit Sinuot ko pa yung raincoat ko sa aking sa aking legs. Makapal yun Tog 24 may tog pa ang kapal ng tela yun para sa sa ilaw. So okay yung katawan ko, mainit siya, ayos lang. Pero nung umabiyahe na ako, doon ako tinamaan sa kamay, parehong kamay ko. Grabe, pwede ko masabing frostbite yun. First time. Ano ba ninyo, pagdating ko ng hospital, halos hindi ko magalaw yung kamay ko. Tapos ang pain pala niyan, parang may sakit ang ipin mo. Yung pinakamasakit na ipin mo na naranasan mo, yun. At tapos parang tinutusok ng karayom yung kamay mo. Grabe, ang lupit. It took me around like 15 to 20 minutes bago nag cool down ng kamay ko. Ang technique pala doon,
pag nagkaroon ka ng parang frostbite is padaanin mo sa cool water. Pero dahan-dahan lang, wag mong gagamitin yung hot water kasi lalo kang masasaktan nun, lalo mararamdaman yung sakit kasi hindi yan basta-basta magko-cool down eh. So hindi natin alam kung may epekto yung longer, di ba? May effect sa longer pagka ganun ginawa mo. Baga sa atin parang pasma yun, di ba? Kaya ngayon darating na Thursday, Friday, saka Saturday, bukas meron ng met warning, pero ang magiging ng bagyo actually may bagyong parating eh dito. Kaya ang magiging ng bagyo is Friday and Saturday. Ang sabi nila magkakaroon daw ng matinding snow, sabi ng met. Yan yung equivalent ng sa atin, Pag-asa. So let's see kung ano mangyayari. Hindi ko alam kung magbabike ako nun eh. Pag nag-snow ng mga kapal, absent ako. Hindi pwede akong pumasok ng di ba? Delikado eh. So nasa rope walk na tayo. Hinahanap ko lang yung kung nasaan yun. Ayun o sige, hanapin ko muna. Pabalik ako sa inyo maya maya. So nakatapos na tayo sa mata. At dadaling ko kayo dito sa isa sa mga famous places dito sa Nottingham. Okay naman at medyo masakit sa mata yung dropper, yung dinadrop nila dito. Sakit. Palagi ko yung hinihinday pagka nag-eye check ako kasi talagang masakit, mahapdi. Tapos ang problema pa dyan, pagkatapos kanilang makunan alam mo na hindi ka pwedeng mag-drive hindi naman ako nagda-drive, di ba? Hindi naman ako nagda-drive, wala naman akong kotse, mahirap lang ako katulad ng mga ibang kaibigan ko dati, di ba? Nayayaman mga isang taon pa lang dito gusto na magkakotse, di ba? Kahit mga illegal yung lisensya nila, sige lang. Kaya okay lang ako kasi hindi naman ako nagda-drive eh. Kaya problema, mahirap pa rin tumingin sa sa binabasa mo, lalo na pagka sa cellphone, sa smartphone, mahirapan ka. Yun lang yung downside, mga 2 hours to 3 hours yan bago mawala yung clouding niya. Kaya hindi ka basa-basa makakabasa. Hindi ko pa tinry sa libro, may dala akong libro, mamaya try ko. Pero yun nga, yun lang naman yun. Ngayon malalaman ko yan, yung eye check ko kung may cataract ako after a month. So para sa dami ng test ko, wala naman akong cataract. Ayan, gusto na tayo sa road na to. Ayan, malamig ang weather, grabe. Paggabi na actually pa lang ba, plus 4 alam, pero kita mo na may atmosphere, madilim na. So pagkatapos ito pupunta muna akong town, bibilin lang ako doon, tapos pabalik na rin ako, maglalakad lang din ako. Ganun lang, tipid yung lakad magbabayad ka din ng pagka dalawang sakay ka, all day din yun. Siguro all day ngayon nasa 450 na 4 pounds and 50. So mahal din, di ba? Kano na yung sa peso. Kaya okay ba yung mic? Comment naman nyo kung okay yung mic, kung windy pa rin o meron pa rin ambience. Yan, lapit na tayo, pakita ko lang sa inyo. Saka kukuha din ako ng shorts So dito na tayo, no?
tayo sa famous Nottingham Castle. Ayan, sarado na siya eh. Sarado na. Ayan. Famous Nottingham Castle. Ayan, yun siya. Ang famous Nottingham Castle. Entrance lang yan. Sa loob, malaki yan. Talagang castle yan. Yan yung sinasabing kaaway daw ni Robin Hood, yung Sheriff of Nottingham ng mga panahon ng 1600s yata. Diyan siya nakatira. Siya yung tyrant dito sa Nottingham noong unang panahon. Kaya na-invento si Robin Hood noong time na. Hindi man nila alam kung totoong buhay ang si Robin Hood o totoong tao yan. O siya isang tale lang o isang myth lang, di ba? Walang nakapagsabi. Saka hindi nila alam kung saan talaga nakatira si Robin Hood. Sabi nila dito talaga sa Nottingham. Yun ang claim nila. So ayun ang statue niya. Ito nyo. Makulim ako dun eh. No? Natin makapag-vlog tayo. Yan. Yan si Robin Hood. Yan ang pinupuntahan dito. Picture di ba? Ay, bababa tayo dun ha. Yan. Dito sa castle, marami ditong mga pwede mong puntahan, pasyalan. Naman tulad ng may mga pub dito na maayos. Dalawang pub actually nandito. Tingin ko mga matatagal na pub na ito mga ito. Okay. Dito tayo dadaan. At least wala na yung mga kurim ako. Dito naman na tayo, di puntahan na natin si Robin Hood, diba? Yan yung mga pub na sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito yan. Hindi kayong minum dyan, kumain. British pub. Diba? So, ito na yung famous na Robin Hood statue. With this bow and arrow. Ayan. Diba? Kaya mga babayan, yung mga nandito na bagong dating, wala kang pakialam doon sa mga matatagal na dito at nakapunta na yan dito eh. Yung mga bagong dating, punta kayo dito sa Nottingham at makikita ninyo si Robin Hood. Diba? The Prince of Thieves. Magnanakaw pero hero. Diba? Sa atin hindi, magnanakaw pero buhaya. Yan mga dating ni Robin Hood. Tingnan mo. Ano nga, panain yung mga buhaya sa Pilipinas eh, di ba? Di ba? Ayos yan, selfie. Mga hilig sa Facebook. Ayos. Ito pa, isang view ni Robin Hood. Yan. Oh, di ba? Robin Hood talaga, di ba? Ayos, di ba? Oh. Sa likod niya, yan yung Nottingham Castle. Yan ang naging dahilan ng sheriff dyan. Kaya siya nag-rebelde sa Sheriff of Nottingham. May kuramang sa likod eh. Yan. Mga sasambahin si Robin Hood. So sa likod ko may mga yung events na nangyayari kay Robin Hood. Yan. Then yung basahin yan. Ways ng mga events na pangyayari. Diba? Yan. May mga nights dito na hindi ko alam kung ba't yun ang itsura nila, pero parang pinapakita yung kahikaw-hikahos na buhay nila nung unang panahon. Diba? Kaya nagkaroon ng Robin Hood. Tapos din sa kabila meron din isa pa statue.
to mukhang masaya, mukhang mga novelties to, di ba? Tapos yan, makikita nyo yan yung castle. Ayan. Maybe next time. Actually nakunan ko na yan eh, pero hindi ko pa talaga na picture. Yan ang castle, yan ang Nottingham Castle. Taas na yun, meron pa yun, doon talaga yung castle, yan pala yung wall ng castle. Okay. So ito na, tapos na tayo kay Robin Hood. Ako'y pupunta na muna ng town. At yan na, paalam tayo kay Robin Hood. Bye Robin Hood sana mapunta ka ng Pilipinas at para matira mo yung mga buhaya doon, no? Katulad ng ginawa mo sa Sheriff of Nottingham na napakakurap, di ba? Joke lang. Okay, mamaya balik ako ulit, malalakad lang ako. Bye. So mga kababayan, ako po ay pauwi na. Nakababa na ako ng bus at mga 2 minutes away from my house. So dilim, no? Ayan na, sobrang dilim, di ba? Kaya eto, marami tayong nagawa. Ang importante natapos yung eye check ko. Kasi wala na akong isipin. Wala pumunta sa clinic dito sa may amin, Derby Road, para lang para makapag-renew ulit ng aking gamot at saka yung check up ko annually. Hindi pa nagawa yun last year kaya dapat gawin ko na ngayon yun. Hindi ako nakapagpa-check up last year dahil nga hindi ako nakapunta clinic dahil nasa Pilipinas ako, diba? Kaya madilim, no? Sensya na. At ito sige na po, at sa susunod naman na vlog at ini-expect natin yung snow bukas at saka sa Biyernes, baka malamang pati sa Sabado. Kaya ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes. Marami pong salamat at kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Thank you, bye bye.